Magandang araw sa inyong lahat mga kababayan. Johnny Dubagar uli ang inyong abang lingkod. Pag-usapan natin itong wish kaya rin ni Philip Salvador. Ang wish niya noong 2019 sa mga bumabatikos kay FPRRD, ganun din kaya sa mga bumabatikos, lalo na po yung mga naninira kay PBBM. Hmm, Ito pakinggan nyo ha. At gulat po ako talaga rito nung mapanood ko to kanina eh. Dahil ang idol namin ni Kuya Bayani eh. Well, simple lang. Ginagawa naman ng Pangulo natin ang lahat para sa ikabubuti ng bansa, para sa ikabubuti ng bawat Pilipino. Pero binabatikos pa rin siya. Bakit? Hindi ba? 'Di ba? Kanya-kanya naman tayo ng ano, eh, kanya-kanya naman tayo ng, pananaw. Maaari sa kanila, sa amin noon nung nakasupport ako kay Pangulong Duterte, para sa amin tama. Pero ako, wala akong naging ganyang sinabi na ano, eh, na bilang nga isang vlogger na nakasupport no'n, avid fan ni dating Pangulong Duterte na, "O sa mga bumabati ko sa mga dilawan mamatay na kayo." Pero eto matindi, tignan niyo wish niya, ha. Sa inyo po lahat na bumabatikos, mamatay kayong lahat. Grabe 'di ba? Tapos si Robin, ngising demonyo, eh. Ang number one senator. Salamat po. Grabe. Oo. Ganito, ah, recently, sabi ni Ipe, kung yung sinabi niyo mahal niyo si PRRD, ako, ibibigay ko ang buhay ko sa kanya. Wow. Kaya huwag ko kayong magpapabudol. Ha? Huwag kayong magpapabudol lalo na sa ganitong klaseng artista. Nagpapanggap na may laman ng ulo. Tama na ho yung Robin Padilla. Na akala natin, nag-aaral talaga. Yun pala, nabudol nga po tayo talaga ni Panelo. Tsaka nung galing sa pagkanta. Na wonderful tonight tayo. 'Di ba? Ito lang, maliwanag lang. This statement at saka yung kanina, yung ganong klaseng pananalita, I would say it's what's like a political suicide kung may plano ka na tumakbo sa politika. Kasi parang sinasabi mo, hindi ako pwedeng batikusin pag ako ang public servant. Kailangan tratuhin mo ako parang isang Diyos. Yan ho yung mga pangangatuwiran ng mga diktador. 'Di ba? Demokrasya, demokratikong bansa ang Pilipinas. So walang sino man ang may karapatan pigilan ang kahit na sino sa kanyang magiging saloobin at ipahayag niya ito as long as hindi naman po labag sa batas, 'di ba? Bakit hindi pwedeng punahin si dating Pangulong Duterte nun? Hmm. At yung mga sa mga bumabatikos daw mamatay na kayo. Wow! Talagang yung kultura po, totoo naman nung nakaraang administrasyon, meron po talagang tinatawag na ganyang klaseng kultura, 'di ba? Puro patayan, oh. 'Yan ang bukang bibig nun, at 'yun ang laging bukang balita. Kung ano yung bukang bibig sa gabi, kinabukasan, 'yun pa rin po ang ibubukas sa'tin ng mga balita. Puro mga patayan, may napatay, may namatay. Nung una sabi ko pa, "Wow, eto, this is music to my ear." Pero nung kalaunan, nababalitaan ko na mayroong mga dadamay na mga bata. Teka muna, parang mali na 'to. Kasi hindi naman po wala namang naglaho na mga big time Chinese, narcotic syndicate, 'di ba? Mga leaders na 'yan, wala. Nare-raid yung lugar. Yung mga hindi makatakbo lang ang nadadatnan dun, yung mga equipments. Pero yung mga operator, wala. Oh, 'di ba? Bakit magre-raid kayo ng lugar na walang tao? Yun lang yun, eh. Yun ang mga naging tanong ko dati, eh. Bakit gano'n tuwing magre-raid sila palaging walang tao? Tapos yung magnetic lifter nakatakas yung droga kay Faeldon. Hmm, 'Di ba? Sus Mariosep. O ngayon eto po si Ipe naman, ah, ayan na, maliwanag Robin Padilla nagsabi rin ng kahawig nito, eh. Ang tunay ko pong boss, si PRRD. uh Oh, kaya nga nung nagsulong siya ng, siguro, para magsimula ng gulo, 'di ba? Isinulong ni Robin noon yung, political provisions ng Chacha. Hmm.
Kaso hindi naman umubra kasi parang pinagtawanan lang siya, eh. Kaya ngayon, 'di ba, ngayon meron siyang sinulong ng una, wrong timing din, yung, economic tiyatya, pero ngayon hindi niya ipinaglalaban ng tiyatya. Economic provisions din naman ang pinag-uusapan. Bakit? Dahil ba ang huling isinulong niya, political tiyatya? Hmm. Isipin niyo 'tong mga taong ito dadagdagan pa natin, 'di ba? Eto tingnan niyo, Bongo, akala mo napakagaling na senador. Senador po, pagiging senador po pinag-uusapan natin, hindi po pagiging DSWD. Sabi niya, "Alam kong medyo maaga pa para pag-usapan ng eleksyon." Nuts! Subalit ngayon pa lang nagpapasalamat na ako sa aming party chairman. Bakit hindi ka ba puwedeng magpasalamat kay Digong, lagi ka nakabuntot dun? Oh, at sa aming mga kapartido, sa kanilang patuloy na suporta at tiwala sa aking kakayahang manilbihan pa sa bayan. Aba! And then eto si Ipe. Kung yung sinasabi nyo, mahal nyo si PRRD, ako, ibibigay ko ang buhay ko sa kanya. Unang-una, yun po'y maliwanag na pambubudol. Dahil kapag ka si Digong ay inaresto, wala kang Ipe na makikita. Hindi niya gagawin yan. Sasabihin niyan, buhay ko lang naman ang ibibigay ko, hindi ko naman sinabing magpapakulong din ako. Malamang yan ang statement niyan. Diba? Ito pala maliwanag na to, loyalty talaga nito. Nakidigong lang, hindi sa bayan. Biro mo, buhay mo, bibigay mo sa isang tao? Ay, sus Mariosep. Eto. Si Tolentino naman. I value President Duterte's endorsement having said that tayo po ay tumatanaw ng utang na loob. When asked if he is still looking looking at former President Duterte's endorsement of his re-election bid as an advantage, given the negative impression being earned by Duterte on the West Philippine Sea issue. Alam nyo, wag nyo nang alam nyo kahit papaano mas medyo matinutino pagdating po sa paninindigan sa West Philippine Sea, si Tolentino, mas may alam ang ulo nito. Problema lang dito yung loyalty niya kay Duterte. Pero liberal to dati. Kaya lang sa Liberal Party, doon to minala sa pagtakbo pagka-senador. Pero pagdating dito, ito lang si Pe, tanungin mo lang, anong masasabi mo sa West Philippine Sea sa ginagawa ng mga Chino? 'Di ba? Anong masasabi mo sa gentleman's agreement? Tama ba 'yon? Regardless kung si Duterte pa yung nag-agree diyan na ichinuchu ng China, pero yun bang gentleman's agreement, yung status quo na pinagkasunduan nila, tama ba 'yon? Nahayaan mabulok ang BRP Sierra Madre. At tanong din sa kanya, ano po ang mangyayari kapag nagkaganon? Na hindi na po i-reinforce, 'di ba? Yung asing wala lang, hayaan na lang mag-iba. Ano po mangyayari? Tingnan natin kung makakasagot. Dahil tanong pa rin, how a bill becomes a law? 'Di ba dapat kasi alam nila yung mga yan, eh. Isipin nyo kay PBBM, ang sabi niya, kahit na dilawan po, sabi niya, kahit na dilawan po, sabi niya, okay lang sa kanya na kanyang makatrabaho, bigyan ng posisyon. Basta meron pong pagmamahal sa bayan at meron pong kakayanan sa trabaho. 'Di ba? Tapos kung ikaw po ay supporter naman ni PBBM, ikaw ay loyalista, nasubukan na natin na suportahan si Digong, si Sara. Tapos susuportahan mo pa yung mga ganitong klaseng kandidato, patay tayo diyan, 'di ba? Dapat po gano'n rin yung maging basehan natin. Makabayan ba 'to? May pagmamahal sa bayan, sa interes ng bayan? Yes, meron. Okay, bukod pa do'n, ano pa? May kakayahan ba 'to? Alam ba niya kung papaano gumawa ng batas? Alam ba niya kung papaano maging senador? Ito bang taong ito, naririnig na ba natin na dinidiscuss niya ano ang mga trabaho ng isang senador? Pagka narinig niyo po na makakaasa po kayo na ako po ay laging nandoon, kumikidlat pa lang meron na kayong ayuda, ay putangina, wala yan, buong gulang din yan. Tapos magiging presidente dahil sa ayuda. Unless talagang wala na tayong pakialam sa bayan natin, iboto yun ang lahat ng kandidato ng PDP laban. At lahat ng mga makachina, iboto na natin. Di ba? Na magka-leche-leche na tayo. Ganun lang yung kasimple. Pero hanggat mahal mo ang bayan mo, for God's sake. Sabi nga nung isang tao Diyos ko, magsisenador ka, magsisilbi ka sa bayan, yung anak mo kay Chris Aquino, pinabayaan mo.
'Di ba? Oh, ay nako. Kaya wag nating boboto, Diyos ko. Tama na yung Robin Padilla. Hindi po natin kawalan sa buhay ang walang artista sa Senado. Yan po yung tatandaan natin. Hindi natin kawalan yan. Kasiraan pa natin ang magdagdag ng mga artista. Nasubukan na natin yan nung panahon na nanalo si Erap, naging presidente. Nagsipanalo rin ang mga artista. Ano nangyari? Kamusta? Pati sa mga LGU. Pati Bold Starlet nanalo. Anong nangyari? Kamusta ang performance? 'Di ba? Kamusta yung pagsisilbi? Nung nagka-leche-leche na si Erap sa mga naninira sa kanya, pati yung mga artista, tinalikuran siya eh. Alam si Nora Honor? Oh. Ay, naka. My goodness. O siya, sige. Iwan muna natin to. Yan, ang moniker niya ay Philip Epektibo Salvador. Wow ha? Philip Epektibo. Kung makakapagsalita lang si Josh eh. Josh, kung ikaw ay boboto, would you vote for your dad? Considering papaano yung pag... Ay, nako. Ewan. Paktay ka sabi ni Pe. Diba? Papabudol. Tama na nadali tayo ni Robin Padilla. That must serve as a lesson to everybody. Diba? And correct, tama na wag na tayong bumoto ng mga artista. High blood ka ba? Sipin mo naman yung tali-talino ng pagkakabanat dito. Ano mensahe mo sa mga bumabatikos kay PRRD? Si Kuya Ipe, dahil siyang idol namin ni Kuya Bayani. Present kasi sila ron ng Bayani. Nung zona ni PBB, ni PRRD. Simple lang. Ginagawa naman ng Pangulo natin ang lahat para sa ikabubuti ng bansa, para sa ikabubuti ng bawat Pilipino. Pero binabatikos pa rin siya. Sa inyo po lahat na bumabatikos, mamatay kayong lahat. Grabe, no? Feeling may script. Ito, tanong ko po sa inyo. Do you think he really mean it? Talaga po, sa palagay niyo po talaga, yan talaga yung kanyang wish sa mga bumabatikos kay dating Pangulong Duterte, mamatay na kayong lahat. Talagang, ako hindi po ako naniniwala talaga na yan yung gusto niya talagang mangyari. Na yung mga bumabatikos doon, maganda matay. Bakit po ako naniniwalang hindi yan talaga niya? That he doesn't mean it. He is a born-again Christian katulad po ng inyong abang lingkod. Born-again Christian yan. But because of politics, nagiging burn again. From born again, turning into a burn again. 'Di ba? Feeling pelikula, feeling scripted eh. With matching the facial expression. Ay nako. Kung ganyan pa lang, nagiging burn again na. Kayang talikuran ng Diyos na pinaglilingkuran, taong bayan pa kaya? 'Di ba? Yan lang yung tanong ko diyan eh. Kasi unang-una hindi tama na ganyan ang sabihin niya sa mga pumupuna.